kung ang normal na mamamayan ay gumagawa ng mga desisyon, so kung ang normal na mamamayan ay pinagpaplanuhan ang kanilang mga gagawing desisyon at ang mga paggamit ng kanilang mga natural resources, gano'n din ang pamahalaan. So sila, pinagpaplanuhan nila na mabuti kung paano nga ba gagamitin ang mga natural resources na meron tayo or ang mga resources na meron tayo at kung paano ito maidi-distribute sa mga mamamayan. So, para hindi ma-experience ang kapusan at lahat ay mabibigyan. Sa una, tinitingnan nila, ano nga ba yung mga gagawin? So, ano yung mga bagay na dapat gawin? So, kapaki-pakinabang ba 'to sa mga tao? Mapapakinabangan ba ito ng mga mamamayan? Pangalawa, paano gagawin? So, ano nga ba yung mga kung paano gagawin ang isang bagay? So, ano yung mga materyales na gagamitin at kung ano yung mga natural resources na kailangan is magamit para ma-create ang mga produkto na kailangan ng mamamayan. So, sino? So, sino nga ba yung mga pagbibigyan nitong mga produkto na ito? Sino nga ba yung mga mas nangangailangan ng mga resources na meron tayo? So, kaya nga minsan ang mga pamahalaan ay minsan ay konti lang ngayon na ipapamahagi nila kasi limitado lang yung resources din na meron sila. So, siyempre, ang mas inuuna nila is kung sino-sino ba talaga yung mas may kailangan at kung sino naman yung hindi masyadong may kailangan ng mga bagay na kailangan nilang ipamigay. So, next is gaano karami. So, kailangan ma-make sure nila na magamit nila na maayos ang mga resources na meron sila at hindi magkaroon ng pag-aaksaya. So, kailangan nila itong pagplanuhan ng maayos at mabuti. So, para hindi nila ma-experience ang tinatawag na kakapusan. So, hindi kasapatan ng pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. So, kailangan pag-isipan ng maayos ang paggamit sa ating mga natural resources kasi walang katapusan ng pangangailangan ng tao. So, para lahat ay mabigyan at hindi tayo maka-experience ng tinatawag na kakapusan. Gaano nga ba kahalaga ang economics? So, ano nga ba yung mga kahalagahan ng economics? So, una, makatutulong sa mabuting pamamahala at pagbuo ng matalinong pagdedesisyon. So, ang economics dito, pinag-aaralan na natin kung paano tayo magdedesisyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kung paano natin pagdedesisyonan kung paano gagamitin ang mga natural resources na meron tayo at kung paano sosolusyunan ang mga problema sa ating pamayanan. So iyon ang isa sa kahalagahan ng economics. Ang pagkakaroon ng matalinong desisyon. So para hindi natin ma-experience ang kakapusan. Pangalawa, mauunawaan ang mga napapanahong issue na may kaugnayan sa mahahalagang usaping ekonomiya. So tayo bilang isang citizen ng ating bansa, so kailangan alam natin yung mga issue pang-ekonomiya. So alam din natin kung paano ito susolusyunan bilang isang mamamayan at paano ito uunawain. So para mas maging progresibo at mas maging maayos ang ating ekonomiya. Pangatlo, mauunawaan ang batas at programang ipinapatupad ng pamahalaan. So bilang isang mamamayan, kailangan unawain natin ang batas, sumunod sa batas, at huwag susuway sa batas para mas maging disiplinado tayo at mas maging maayos ang ating ekonomiya. No? So kailangan natin unawaan ito. So at sunod, kailangan suportahan ang programa ng pamahalaan, lalo na kung ito ay para sa mga mamamayan at makakatulong para sa mga mamamayan. So, ito yung isa sa tungkulin ng economics. So, ipaunawa sa atin na kailangan aware tayo kung ano yung nangyayari at ginagawa ng ating pamahalaan. Pang-apat, makapagbigay ng makatwirang opinyon tungkol sa mahalagang pagdedesisyon. So, kailangan lahat ng mga desisyon na meron natin or gagawin man natin, kailangan pag-isipan natin ito ng maayos. Kailangan may dahilan kung bakit ito yung pinili nating desisyon.
at kailangan ay, we need to make sure na walang masasayang at lahat ng mga resources na gagamitin ay mapapakinabangan ng maayos. Kailangan make sure natin na bawat choices na meron tayo, kailangan natin siyang timbangin at alamin kung ano yung mas makakabuti at mas makakatulong sa atin. 5, hinahasa nito ang mapanuring pag-iisip tungkol sa takbo ng ekonomiya at kung paano makakatutulong ang lahat sa pag-unlad ng Pilipinas. So lahat tayo bilang parte ng ating mamamayan, may parte tayo, so may role tayo para makatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. So yung simpleng pagbabayad ng buwis, paggawa ng tama, pagsunod sa batas at pagiging disiplinado, isa yun sa mga tungkulin natin bilang isang mamamayan. So tayo, kailangan maging mapanuri tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. So pag may mali tayong nakita is punahin natin at tumulong tayo kung paano mapapalago ang ating ekonomiya. Pang-anim, magiging gabay ito sa kanilang pagbuo ng matalinong desisyon tungkol sa pagkonsumo at paggamit ng kanilang yaman at maging sa pagpili ng produkto at serbisyo. So, ito nga kailangan natin magkaroon ng matalinong pagdedesisyon para magamit natin lahat ng natural resources natin ng maayos at walang nasasayang. So lahat tayo nangangailangan. So para hindi magkaroon ng pag-aaksaya at lahat ng mga mamamayan ay makagamit ng mga produkto at iba pa na kailangan ng tao. So kailangan pag-isipan natin ito ng maayos at magkaroon ng mas mabuting pagdedesisyon. Pang-7, ang kaalaman sa pagtutuos ng buwis ay makatutulong upang maunawaan at masuri ang kanilang kontribusyon sa tamang kitang pamahalaan. So tayo, bilang isang mamamayan, lahat tayo obligasyon natin na magbayad ng buwis. No? So, obligasyon natin ito para may magamit ang gobyerno pampagawa ng mga infrastructure na ginagamit ng publiko at napapakinabangan ng publiko. So, tayo bilang isang mamamayan, whether ikaw man ay empleyado, negosyante, or simpleng mamamayan man, or mga lalaking tao, kailangan mo magbayad ng karapatang buwis dahil ito ay obligasyon nating lahat. At panghuli, ang kaalaman tungkol sa kakapusan at kakulangan sa mga pangangailangan ay magtuturo sa mga individual na magtipid at magbigay ng pagpapahalaga sa mga pinagkukunan ng yaman. So tayo, obligasyon natin na kumuha lang kung ano yung mga dapat ay kailangan lang natin. So hindi tayo kukuha ng mga produkto na sobra-sobra sa ating pangangailangan. Ano, magtipid, tipirin or kung kayang tipirin pa yung mga bagay na meron tayo para hindi ito agad-agad maubos at pahalagahan yung mga pinagkukunan ng yaman na meron tayo. So para hindi natin ma-experience ang kakapusan. Kasi limitado lang naman yung meron tayong resources. Kailangan natin 'to pag-isipan gamitin ng maayos at kailangan ay walang naaaksaya. Ang economics ang nagsisilbing gabay sa atin sa pang-araw-araw upang ating malaman kung anong susunod na yapak ang ating gagawin. Mahalaga ang economics dahil ito ang nagbibigay kasagutan sa mga katanungang ating iniisip sa pag-aayos at pagpaplano ng gawain sa ating tahanan ay gumaganap ng malaking parte ang economics, tulad na lamang sa aspeto ng pagtitipid o pagbabudget ng pera para matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya at makapagtabi ng sapat para sa mga hindi inaasahan na pangyayari. Para sa inyong activity, gumawa ng pie chart ng inyong baon sa isang linggo. Sa isang papel ay isusulat nyo ang inyong pagsusuri kung paano kayo gumastos,
ikukumpara ang pie chart sa iyong kapareha o sa iyong mga kaklase. Sagutin ang mga pamprosesong tanong. Magkano ang baon mo sa isang linggo? Ano ang pinakamalaki mong pinaglalaan ng baon? Pangatlo, masinop ka bang gumastos? Pang-apat, saan nagkakapareho at nagkakaiba ang iyong sagot kumpara sa iyong kamag-aral? Doon na nagtatapos ang ating aralin. Natuto ba? Salamat! Bye!